Minsan, dahil sa pagkukulang ng ating mga asawa, ay nakakagawa tayo o nakakaisip ng mga bagay na pwedeng pumuno sa mga pagkukulang nila sa atin. Ngunit ito nga ba'y tama o sadyang nadadala lang tayo ng ating kahinaan bilang tao? Ngayong araw, ating tunghayan ng isang kwento ng isang mabuting may bahay na minsang dumaan sa isang suliranin sa kanyang buhay may asawa. Sa kabila ng mataas na bakod na namamagitan sa kanilang 3-story house at ng basketball court, ay nandoon pa rin ang ingay ng talbog ng bola at ang hiyawan ng mga manlalaro. Naalimpungatan si Ivy, 26 years old at mabuting may bahay ng isang negosyanteng in-check na si Mr. Lee. Kahawig ni Ivy ang isang sikat na artista na si Iwamoto. Kagaya ng aktres, ay chinita si Ivy. May pagkamatangos ang ilong at mapula ang mga labi na akala mo ay mansanas ang kulay. 5'3" ang tangkad ni Ivy. Maputi ito kahit na may pagkaslim at talaga namang nakakaakit pagmasdan. Bagay na bagay ang tangkad sa kanyang kabuuan, lalo pa at makurba rin ang balakang. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit nahumaling sa kanya ang in-check na asawa na ang edad ay 45 anyos na. Tama kayo, 18 years ang pagitan ng edad nilang dalawa. At sa sobrang layo nito, idagdag mo pa ang pagkabisi ng matandang negosyante, ay halos wala ng oras ito para tugunan ang pangangailangan ng magandang misis. Pero kahit na ganoon, ay napakaswerte pa rin ng matanda dahil nagkaroon pa rin sila ng anak. 2 years old na ang kanilang baby boy ngayon. Tuluyang naalimpungatan ang mistisang misis dahil tuloy pa rin ang ingay sa labas. Iritable ang pakiramdam nito. Kulang kasi ang tulog na nagawa niya, lalo pa at inasikaso niya ang kanyang mister bago ito lumapad papuntang Singapore para sa business meeting na dadaluhan ito. Agad tumayo si Ivy at tiningnan kung naabala rin ba ang tulog ng kanyang baby sa crib nito. Nakasimangot tuloy ang magandang ginang at dumungaw sa court para tingnan ang pinanggagalingan ng ingay na gumambala sa kanya. Nasa pangalawang palapag ang kwarto nilang mag-asawa. At mula sa isang full-size window ay kitang-kita niya ang buong basketball court. Bakas sa mukha ni Ivy ang lubos na pagkainis. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang napukaw ang kanyang atensyon sa isang manlalaro na ubod ng tangkad. Mestizo at gwapo. Ang pagkainis ay biglang napalitan ng paghanga. Dahil sa mala-adonis na itsura ng manlalarong kanyang natanaw. Ang liksi nito at ang bilis. Ang galing nitong magdala ng bola na kahit na 2 o 3 pa ang nakadepensa ay walang kahirap-hirap niya itong nalusutan. Ito si Mark, isang 19 anyos, college student at miyembro ng varsity team ng isang sikat na university dito sa Maynila. Nagkataon na sem break ngayon, kaya siya masasabing tambay muna ng kalye na mahilig dumayo sa mga basketball. Nakauwi ang binata sa kanila at ngayon ay nakikipaglaro sa kanyang mga kababata. Hindi alam ni Mark na mula sa kinaroroonan ni Ivy ay masugid pala siya nitong pinapanood. Ganadong-ganado ito sa paglalaro, lalo pa at may 100 piso silang pustahan kada manlalaro sa game na ito. Lamang sila Mark ng 8 ngayon, pero ayaw niyang magpakampante. Ganito ang personality ng binata. Ayaw magpatalo at gusto itong maging dominante sa lahat ng bagay maging sa court. Kaya naman wala nang nagawa ang mga kalaban nila, lalo pa at sobrang tangkad nito at sobrang matipuno. Lalong humanga si Ivy sa binata. Kumakabog ang puso nito at para siyang nakaramdam
ng hindi maipaliwanag na excitement habang tinitingnan ang binata. Hindi na rin napansin ni Ivy na kanina pa pala siya nakatayo at masugid na pinapanood ang nakaka-intense na laro sa pagitan ng dalawang kupunan. "Time out!" Sigaw ng isa sa mga tambay na umaaktong referee ng laro. Kaya naman, pumunta muna ang mga manlalaro sa kani-kanilang mga pwesto sa gilid ng court. Sa pag-inom ng ice water ni Mark, ay napansin niya si Ivy at kung paano ito makatingin sa kanya. Dahil nga sa full-size window ang bintana ng kwarto ng mag-asawang Chu, ay malinaw sa binata ang itsura ng magandang may bahay ng mga sandaling yun. Naka-t-shirt lamang to at maiksing short na pantulog. Aninag ng binata ang maputing legs ni Ivy habang nakatayo ito. Pasimple ang pagsulyap ni Mark sa malatalagang misis ng incheck. Dahil ayaw niyang makalata ito na nahuli na rin niya na tinititigan din siya dito. Palihim tuloy na napangiti si Mark. Alam niya ang mga ganong klaseng tingin ng isang babae sa kanya. At kung hindi siya nagkakamali, ay kanina pa ito nahuhumaling sa kanya. Tama ang hinala ni Mark. Grabe ang kilig ni Ivy para sa binata. Para bang bumalik siya sa pagkadalaga habang kinakausap ang crush nito. Nasa ganong sitwasyon ngayon ang magandang misis, habang wala pa ring patid ang pagtanaw sa bintana. Hindi napansin ni Ivy na napakagatlabi na siya. Wala siyang kaalam-alam na kanina pa pala siya napapansin ni Mark. May kung ano tuloy kapilyuhan ang nabuo sa isip ni Mark. Gaya ng madalas niyang diskarte sa mga babaeng nabubulaga sa kanyang kagapuhan, ay lalo siyang magpapakyut. Tumigil ito sandali mula sa pagtakbong ginagawa. Mabilis nitong kinalas ang kanyang jersey na may numerong 14. Kahit napawisan at mainit, ay hindi na naging hadlang to para magpatuloy sa paglalaro si Mark. Pasimple nitong nilingon si Ivy sa itaas. Pilyong napangiti ito ng matanaw niya na napakapit sa kortina ang magandang misis na nakamasid sa kanya. Lalong natalo si Ivy ng kanyang kahinaan nang masilayan nito ang bruskong pangangatawa ng binata. Talagang ang ganda ng istruktura nito magmula balikat at maging sa tiyan na puro abs. Sobrang napahanga si Ivy. Hindi niya maintindihan pero para siyang naging marupok kay Mark, lalo na sa itsura nitong pawisan. Ano kayang feeling kung yakap-yakap niya ako? Tanong ni Ivy sa kanyang isipan. Napabuntong hininga na lang si Ivy na akala mo dalaga na na-in love sa crush nito. Nagpatuloy ang paglalaro ng dalawang kupunan. Hindi sigurado si Ivy pero mukhang malapit na itong matapos. Halos puro kay Mark ang scores ng kanyang team. Lalo itong naging maliksi nang malaman na may nanunood pala sa kanyang magandang binibini. "Time out!" Muling sigaw na naman ang kanilang referee. Nagulat si Ivy. Dahil mula sa court ay lumapit ang binata sa kanya ng kaunti. Pumunta si Mark sa isang puno na nasa kabilang dulo ng lugar at sa tapat mismo ng room nilang mag-asawa. Tumalikod si Mark sa mga kapwa manlalaro. Nakatagilid naman siya sa paningin ng magandang tagahanga niya. At sakto, biglang lumigunto at nginitian ng ginang. Naiya naman bigla si Ivy sa binata. Hindi nito kinaya ang pagkailang, kaya naman umalis siya sandali. Binuksan niya ang personal ref na nasa gilid ng kama at kumuha ng malamig na tubig. Nag-blush tuloy siya ng bahagya dahil alam niyang kanina pa siya nakatambay sa bintana ng kwarto nila. Hindi tuloy niya alam kung kanina pa siya napansin ng binata, pero sobra siyang nahihiya. Natigilan saglit si Mark nang makitang wala na ang magandang babae sa bintana. Pero para sa kanya,
It's okay. The game must go on. Hindi na muling lumingon si Mark sa bintana at nag-focus na lamang sa laro. Makalipas ang ilan pang minuto, ay natapos rin ang laro. Labis ang sigawan ng manalo ang koponan nila Mark. Ngunit ang hindi alam ng binata ay muling bumalik si Ivy sa bintana. Iniabot kaagad sa barkada ni Mark ang pera na hawak ng tambay ng umaktong referee. Naiwan sila Mark sa court habang ang iba ay umalis na isa-isa. Maging ang mga manunood ay nagsialisan na rin. Pinaghati-hatian ng mga magbabarkada ang kanilang napanalunang pusta mula sa nagaping katunggali. Kahit natapos na ang laro, ay hindi pa rin umaalis sa kinatatayuan si Ivy. Tulog na tulog pa naman ang baby nito, kaya talagang sinusulit niya ang panonood kay Mark. Pero nagulat si Ivy. Dahil ilang sandali pa, ay nagpaalam na ang apat nitong kasama. Nagtataka tuloy siya kung bakit nagpaiwan si Mark sa court. May hawak itong bola. At maya-maya, mula sa pagkakaupo ay nagsimula naman tong maglaro. Shooting at layup ang madalas itong ginagawa. Kahit napadilim na, ay hindi pa rin to natinag sa pagpapractice. Mas lalong kumabog ang puso ng magandang ginang nang bigla siyang lingunin ng binata sa kanyang pwesto. At ilang saglit pa, ay napangiti ito sa kanya. Ngiting may nais ipahiwati kay Ivy. Halos hindi alam ni Ivy ang magiging reaksyon niya. Para itong napako sa kinatatayuan at hindi makagalaw. Pero kahit na nabigla siya, ay umiral pa rin ang konting katinuan sa kanya. Agad siyang umalis sa bintana at tumalon sa kanilang kama. Pansin nito sa sarili ang mabilis na kabog ng kanyang puso. Maya-maya, inayos na niyang kurtina ng kwarto at tinanggal ang pagkakabuhol nito. Kaya naman mula sa labas ay hindi na siya makikita ng binata. Maingat na sumimple ng tanaw si Ivy sa bintana. Subalit nabugo na itong makita pa ang binata dahil wala na ito roon. Ngiting-ngiti tuloy si Mark habang naglalakad to pauwi sa kanila. Hindi niya lubos maisip ang naging reaksyon ng magandang babae kanina. Talaga namang mas bumilib pa siya sa kanyang karisma dahil magpahanggang dito sa kanila ay mayroon pa ring nagkakakursunada sa kanya. Pero aminado siyang natipuhan niya rin ang magandang bisis ng isang matandang negosyante. Nahiga na tuloy si Ivy. Kahit wala na ang gwapong lalaki sa court, ay naglalaro pa rin to sa kanyang isipan. Pero nanumbalik siya sa realidad nang marinig niyang umiyak ang baby niya. Binuhat niya to kaagad at hinele. Hindi naman nagtagal, napatahan niya rin ang bata. Bumalik si Ivy sa higaan kasama ang kanyang anak sa kanyang tabi. At lumipas ang ilang minuto, ay halos sabay din silang nakatulog ng bata. Maya-maya, muli siyang nagising sa tunog ng doorbell mula sa kanilang gate. Muling naalimpungatan ang chinitang ginang dahil sa malakas na doorbell. Ano ba? Reklamo niya. Yaya, pagbuksan mo nga yung nagdo-doorbell. Malakas na boses ni Ivy. Pero walang sumagot at nagpatuloy pa rin ang pag-doorbell. Napabangon na tuloy si Ivy at muli na namang nainis. Sumigaw ulit to, pero wala pa rin sumagot sa kanya. Bumangon na lang to at lumabas agad ng room. Dinungaw niya ang kanilang kasambahay mula sa beranda ng pangalawang palapag sa kusina. Pero wala itong maaninag na tao. Yaya! Ngayon ay nasa patanong na tono ang boses ni Ivy. Bumaba na ng hagdan si Ivy habang hinahanap ang kanilang kasambahay. Naghanap ito sa sala pero wala roon ang yaya. Matapos nun, ay pumunta ito sa kusina. Wala pa rin doon ang hinahanap niya. Lasa na pang babaeng yun.
Muli na namang kumunot ang magandang mukha ni Ivy dahil hindi niya mahagilap ang hinahanap. Yaya, nasan ka na ba? Medyo galit na ang boses nito. Mula sa likurang pintuan ay lumabas ito at nagpakasakali sa quarters nito. Yaya? Muling tawag nito. Napansin ni Ivy na nakalakang pinto ng kwarto ng kanilang katulong, kaya hindi na ito kumatok. Umalis si Yaya? Tanong nito si sarili. Muling tumunog ang doorbell nila. Sandali lang, sigaw ni Ivy sa kung sino man. Mula sa likod ay umikot si Ivy papunta ng harapang gate. Pahaba ang itsura ng kabuuan ng compound ng bahay nilang mag-asawa. At dito ay may dalawang struktura. Ang nasa harap ay ang 3-story house kung saan sila nakatira. May halos 1 metro lang ang espasyong nakauwang mula sa pagitan ng kanilang bahay at ng mataas na firewall o bakod na humihiwalay sa kanila at sa court na madalas pagtambayan ng mga maglalaro. Ang malawak na bakanting espasyo ng kanilang bakuran ay nasa kanang bahagi naman ng lugar. Ito ang nagsisilbang parking lot ng 3 nilang sasakyan. Ito rin ang daan nila papunta sa likurang bahagi ng kanilang bakuran. Sa harapan ay may maliit na hardin. At kagaya ng bakod sa kaliwang gilid, ay may mataas ding bakod dito. Dito ay may 2 klase ng flooring. Ang kalahati ay sementado, habang nanatiling lupa ang nasa hardin na natatamnan ng Bermuda grass. Ang hardin ay nakapwesto rin sa kaliwa, kung saan maraming tanim na mga bulaklak at pine trees na nakalinya sa kanilang bakod. Mayroong center table din dito at 3 upuan, kung saan madalas naglalagi ang pamilya ni Ivy sa tuwing libre ang kanyang mister. Ang ikalawang istruktura naman ay makikita na sa likod ng kanilang bakuran. Parang maliit na apartment ang itsura ng quarters ng kanilang mga kasambahay. Nahati ito sa 2 kwarto. Ito ang kwarto ng kanilang driver na madalas kasama ng kanyang mister sa lahat ng lakad nito at ang kwarto ng kanilang yaya na talagang naiiwan dito sa bahay para tugunan ang lahat ng tungkulin gaya ng paglilinis, paglalaba, paghahardin, pamamalengke, pamamalansya at pagluluto. Sa likod ding bahagi ng kanilang compound ay nandoon ang dirty kitchen at laundry area. Pagkatapos ay may maliit na gate din patungo ng court. Samantala, patuloy pa rin ang pag-doorbell. Sandali lang, nandyan na. Iritable na rin talaga si Ivy dahil halos makailang beses siyang naistorbo. Kulit naman ito. Paulit-ulit ang pagdo-doorbell. Hindi maghintay na mapagbuksan. Mahinang boses ng ginitang misis na animoy kinakausap ang sarili. Sino ba kasi? Natigilan nito nang makita ang taong kanina pa nag-aantay sa gate nang pagbuksan niya ito. Pasensya na po kayo sa istorbo pero pwede po ba akong makahingi ng malamig na tubig? Sambit ni Mark sa kanya. Parang nabuhusan ng malamig na tubig ang kanila lang ay bad trip na may bahay na in-check nang makilala ang taong responsable sa panggambala sa kanya. Teka ha, tuloy ka muna. Natatarantang wika ng ginang dahil hindi niya inaasahan na ang binata pala iyon. Agad namang tumuloy si Mark pagkasabi sa kanya nito at muling isinara ang gate. Dumiretso na si Ivy sa kusina at agad kumuha ng pitsyel na may malamig na tubig. Kumuha na rin ito ng baso mula sa drawer at nagmamadaling bumalik sa kinaroroonan ng binata. Hindi mawari ni Ivy ang tarantang nararamdaman. Kumakabog na naman ang kanyang puso, lalo pa at namita niya si Mark ng malapitan. Talaga palang napakagwapo nito at hamak na mas matangkad pa sa kanya. Bukod pa rito, ay mistisuhin din to at talagang makisig. Bago lumabas ng pintuan, ay huminga pa siya ng malalim. Maya-maya
Pinuntahan na ni Ivy si Mark na nakaupo malapit sa center table sa hardin nila. Ito. Sabay abot ng baso sa binata. Otomatiko ang pagsali ni Ivy ng malamig na tubig doon sa basong iniabot niya sa binata. Bakas ang kaba ni Ivy. Kaya naman halos hindi niya mapunuan ang basong hawak ni Mark. Iniwasan tuloy ng binata ang matawa habang napapansing natataranta sa harap niya ang magandang asawa ng matandang negosyante. Ay sorry, nang biglang matanggal ang takip ng pitsil at halos mabuhos ang kalahating tubig nito kay Mark. Sorry, hindi ko sinasadyang matanggal ang takip. Depensa ng ginang sa nangyaring aksidente. Naku, wala yun. Hindi naman po ako nasaktan eh. Malamig lang siya sa pakiramdam. Sinabayan pa ng tawa ni Mark ang aksidenteng nangyari. Walang sabing inalis ni Mark ang suot niyang jersey at piniga ang nabasang bahagi nito. Napatulala tuloy si Ivy at hindi maiwasang matakam dahil nasilayan niya ang matipunong katawan ng binata ng malapitan. Napakahatitong tingnan. Halatang patak ito sa workout at practice sa court. Mula sa balikat hanggang tiyan ay paghanga ang tanging nagawa ni Ivy. Nang lumingon sa kanya si Mark, ay napangiti ito. Huling-huli kasi nito kung paano siya tingnan ni Ivy. I'm Mark, by the way. Sabay shake hands nito sa Mrs. Ivy. Pakipot na sagot naman ni Ivy sa kanya. Nagulat na lamang ito nang ilapit ni Mark ang mukha sa kanya. Alam kong kanina mo pa ako kursunada, ma'am, tama? Mahinang bulong nito sabay yakap sa bewang ng magandang misis. Hindi ka agad nakapag-react si Ivy. May ilang saglit ding natulala ang ginang at hinayaan lang na yumapos sa kanya ang binata. Nang matauhan, imbis na mabuisit, ay tila parang nagpakita pa to ng motibo sa kanya. Oo. Kaso may asawa na ako eh. Wala namang makakaalam kung di mo sasabihin, di ba? Sabay hatak sa maliit na kamay ni Ivy. Ha? Nahihibang ka na ba? Pagtataka niya sa sinasabi ng kausap. Patuloy na hinila ni Mark si Ivy patungo sa likurang bakuran. Hindi ako nahihibang, Ivy. Nahalata ko lang din sa mukha mo na mukhang kailangan mo yata ng karamay. Ano? Ano bang sinasabi mo? Hindi pa man tapos makasagot si Ivy, ay bigla siyang sinuyo ng halik ni Mark. Maalab at makasalanan. Namalayan na lang ni Ivy ang sarili na nakasandal na sa pader na nasa likod at kaliwang bahagi ng bakuran. Tago ang lugar na iyon dahil madalang nilang puntahan to. May mga nakatambak lang na mga kahoy at iba pang materyales doon. Pero malinis pa rin naman ang lugar. Kahit pa nandoon nakapwesto ang lahat ng pipe ng kanilang supply ng tubig at iba pa. Halos hindi makagalaw si Ivy. Hindi dahil sa malakas si Mark, kundi dahil sa excitement at kaba na bumalot sa kanyang pagkatao. Sa totoo lang, parang wala sa puso ni Ivy ang tumutol. Bagkus, handa nga siyang hayaan ng binata sa anumang nais nito. Nakakalungkot lang na hindi masyadong nabibigyan ng pansin si Ivy ng kanyang asawa. Kaya ganun na lang kahina ang ginang pagdating sa tukso. Sa kabila ng katinuan ng 26 anyos na chinitang ginang, ay tuluyan na itong nagpakalunod sa pagkakasala. Hindi na ito tumutol pa at sumunod na lang siya sa agos. Nagkusa ang malambing na labi ni Ivy para bigyang daan ang halik ng binata bilang pagpaparaya. Natuwa na lang si Mark nang mapansin ang pagtugon at walang pagtutol ng magandang may bahay sa kanya. Napayakap na lang si Ivy sa binata kasabay ng pagbukas ng kanyang mga binti para tuluyang magparaya. Ayaw mang aminin ni Ivy, pero walang panama ang mister niyang incheck kumpara sa binata sa lahat ng aspeto ng usaping kama.
Halos mabaliw siya at mawala sa katinuan. Nang tuluyang magpadala sa alon ng kasalanan. Mahigpit ang yakap ng mistisang misis sa matipunong binata. Nawala si isip na... Nawala si isip niya na siya'y kasal na at pamilyadong babae na. Basta ang alam niya, walang makapantay sa alapaap na tamasa niya mula sa binata. Sa isang bantay tuluyan silang natauhan nang makontento na si isa't isa. Hingala sila pareho. Tinitigan ni Mark si Ivy. Talagang gandang-ganda ang binata sa kanya, kaya niya muli itong ginawaran ng malambing na halik. Kailangan mo nang umalis. Awat ni Ivy sa kanya dahil naalala niyang may tao na sa compound bukod sa kanilang dalawa. Inayos ng dalawa ang kanilang mga sarili. Matapos nun, ay inihatid ni Ivy ang binata sa gate na nasa likuran at malapit sa kanilang pinagtataguan. Dito ka na dumaan, Mark. Sabi bukas ni Ivy. Gusto ko tang puntahan ulit, Ivy. Sambit ni Mark sa kanya. Oo na. Papayag ako makipagkita sa iyo, pero kailangan mo nang umalis ngayon. Kumakabog na ang puso ng ginang sa kaba. Honey, nandyan ka ba? Paglingon ni Ivy, ay nakita nito ang anino ng asawang papalapit sa kanila. Kinabahan ito ng husto nang madinig na niya ang yapak ng mister. Mark, umalis ka na. Madiing utos nito sa binata. Alis na. Muling sambit nito sa kanya. Ma'am? Ma'am, okay lang po ba kayo? Gising ni Aling Lorna sa amo. Biglang napabalikuwas at napabangon bigla si Ivy. Aling Lorna, kayo po pala. Biglang hingang matiwasay ni Ivy nang makita ang kaharap. Mukha po yatang binabangungot kayo, ma'am. Pawis na pawis po kayo. Hindi niyo po kasi naitodo yung aircon, ma'am, bago kayo natulog kanina. Pag-aalala pa nito sa kanya. Sige na, Aling Lorna. Kunin niyo na po muna si baby at bumaba na muna kayo ng sala. Susunod ako maya-maya. Utos nito sa kasambahay. Yes, ma'am. Pagkatapos ay binuhat kaagad nito ang bata at agad nang lumabas ng kwarto. Napamura nilang si Ivy sa sarili habang nararamdaman pa rin ang malakas na kabog ng puso. Panaginip lang pala. Sayang. Bulong nito sa sarili. Hindi niya masabing salamat at panaginip lang ang lahat dahil may kung ano sa kanya na nagsasabing siya ay dismayado. Napangiti na lang si Ivy at inisip na lang na baka dahil hindi na siya nabibigyan ng atensyon ng kanyang mister pagdating sa kama, kaya siya nananaginip na ng ganun. Sa mga sumunod na araw, ay patuloy niyang pinapanood si Mark tuwing naglalaro ng basketball. May time pa na naginigitaan niya ang binata na para bang may namagitan talaga sa kanila. Simula noon, kadalasan ay si Mark na ang laman ng panaginip ni Ivy. Madalas na siyang magkasala sa kanyang panaginip, lalo na sa mga panahong nangungulila ang misis sa lambing ng isang asawa. Hanggang dito na lamang po at paalam.